Kapatiran ko kay Kristo. Meron po akong ibahagi tungkol po sa talata na ating mababasa dito sa 1 Kings chapter 11 tungkol po kay Solomon. At mababasa natin dito sa 1 hanggang 13 po. Atin pong talakayin kung ano pong nakasaad dito. Babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang sabi. Ang Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Parao, mga babaeng Moabita, Ammonita, Edomia, Sidonia at Hittiya. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabid ni Solomon sa mga ito sa pagsinta. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae at iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso. Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kaniyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kaniyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth, diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom na karumaldumal ng mga Ammonita. At gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon, at hindi sumunod na lubos sa paningin na gaya ng ginawa ni David na kaniyang ama. Nang magkagayoy, ipinagtayo ni Solomon ng mataas na dako si Chimos na karumaldumal ng Moab sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at si Moloch na kasuklam-suklam ng mga anak ni Ammon. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa, na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kani-kanilang mga Diyos. At ang Panginooy nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na napakita sa kanyang makalawa. At siya'y nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo, at hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo. Walang pagsalang aking walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayunmay sa iyong mga kaarawan ay hindi ko gagawin alang-alang kay David na iyong ama, kundi sa kamay ng iyong anak aking gawin.
Gayunmay hindi ko aagawin ang buong kaharian, kundi ibibigay ko ang isang lipi sa iyong anak, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili. Ayan po mga kapatid, mga kaibigan. Sa akin pong naunawaan dito nagalit ang Diyos. Kaya sabi nila na hindi nagagalit ang Diyos, nagagalit siya. Bakit? Dahil po sa pag, paging swail na hindi sinunod ang kanyang utos, lalo na po 'pag sumamba sa ibang Diyos-diyosan. Kasi itong si Solomon, binawalan na po siya na ugnayan sa iba-ibang babae na hindi sumampalataya sa Diyos ng kanyang ama na si David Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Meron silang ibang mga Diyos-diyosan. 'Di po ba nabanggit po dito na huwag siyang makihalubilo, lalo na dito sa mga bansang ito, Moabites, Ammonites, Edomia, Sidonia, Hittita, at kahit pa anak ni Parao, nakipag-ugnayan din siya, hindi yan nakipag-ano sa Diyos natin sa ating Panginoon. Yung si Parao, ibang po yan sila, iba po yung Diyos nila. At yan po kaya nagalit po ang Diyos sa kanya at pinarusahan po siya. At may parusa po. Kaya sa atin po sa atin ngayon ay masasabi ko rin na meron ding parusa. Lalo na sa pagtawag natin sa ibang pangalan na hindi po Diyos. Dahil nasa utos po yan, kahit sa lumang tipan sinabi ni Moises na huwag sumamba ng ibang Diyos. At, ating i-reflect po sa ating sarili ito mga kapatid, dahil karumal-dumal po ang pagsamba sa ibang Diyos. Tingnan niyo po, nagalit po ang Diyos kay Solomon dahil po sumamba siya ng ibang Diyos-diyosan. Yan po ang aking bahagi. Pagpatuloy ko po ito, sa ngayon ito lang po muna. God bless po sa inyong lahat. And thank you for watching.